One bill we intend to file is to put the budget on blockchain. At na-file na nga ni Senator Bam Aquino after 2 or 3 days na sinabi niya to dun sa kanyang speech, yung blockchain, the budget bill, SBN 1330. So sabi nga niya sa post niya sa Facebook, bawat piso kita ng publiko. So ito yung mga innovative ideas na kailangan natin dito sa Pilipinas. We need more politicians like this na hindi lang iniisip yung ngayon lang but also futuristic, future-driven. We need more younger politicians. Sana mawala na yung mga trapo dyan, di ba? And we need people who will think really of kapakanan ng karamihan rather than yung sarili nilang bulsa. And you know, hindi ito perfect bill. Of course, it's still all about execution, di ba? And I'm talking about this simply because related to sa finance, di ba? We all know that we can also invest in cryptocurrencies which is nasa blockchain ledger. So alam natin na ang blockchain, lahat ng blockchains including cryptocurrencies, 'di ba? Nandiyan yan, yun ang general na terminology. Meron yang ledger na kita lahat ng transaction. So kapag nilagay mo yung budget or yung pera sa blockchain, kung kani-kanino mapupunta, it's traceable at this data is available for public. No, makikita to ng lahat. Kaya na-create ang blockchain technology, kaya na-create ang cryptocurrency para sa transparency. And this is here to stay. And hindi na nga yan future, it's becoming the present na. And maganda yan, hopefully mangyari ito. Again, hindi ito foolproof bill. Hindi mo pa rin masasabi na probably matitrace mo lahat. Pero napakalaking bagay, majority, a big chunk of the budget makikita mo. For example, nagbigay ng 100 billion sa isang government na area, sa isang lalawigan, di ba? So for a certain project, kani-kanino napunta ito, saan-saang departments, and then kapag kumuha ka ng provider, ng contractor for example, makikita doon saang wallet na transfer, 'di ba? And then kung magkano. So for example, no, 40% lang yung napunta doon sa contractor, saan napunta yung 60%? So yung 60% supposedly kung hindi na distribute sa kung sino-sinong politician, nandoon pa rin siya dapat sa pera ng government office. Alright? So probably yun na lang, kunyari binayaran mo yung contractor, let's say no, binayad yung 80% or the whole 100% of the contract doon sa contractor. Now, of course, hindi mo naman yung mga trabahante, the construction workers for example, the other providers, hindi yan lahat blockchain to blockchain din. Definitely dito na magkakaroon ng cash. No, kailangan mo bayaran ng cash, kailangan mo bayaran through bank, yung sweldo ng tao, di ba? Hindi na lahat tatanggap ng blockchain. So yun yung probably hindi mo lahat matrace, pero at the end of the day, kung 100% binigay mo dun sa contractor na let's say sa ABC company, edi yun, kailangan nilang i-report. Doon ngayon magkakaroon ng audited, let's say financial statement or statement of account or income statement noong buong project na yon or nung buong budget na yon. So napakaganda nitong idea na to ni Bam Aquino, no? So hopefully mapasa, hopefully suportahan. Recently mas maraming galit talaga, no? Politicians and even of course mamamayang Pilipino, ang daming binabaha. Grabe talaga yung naririnig natin at nakikita natin, corruption, lalo na sa flood control. Kasi kung yung mga bridge may ginagawa, mga eskwelahan may pinapatayo, substandard lang, yung mga roads ginagawa, substandard lang, may pinupuntahan yung pera. I've heard na may mga flood control projects na hindi ginagawa yung dredging, no? Kasi parang nilulusot nila kasi over the months or years, napuno na ulit ng basura or napuno ulit na ng lupa. Ginagawa nilang dahilan yung sobrang kakapal ng mukha na, no, na 100% ng binayad, binubulsa. Grabe naman yun. Diba? Grabe naman yun. Pero this bill, makakatulong ito. And hopefully, no, makatulong ito na mas mamulat pa ang mga Pilipino sa ganitong technology. Kasi the future of investment is also here.
Alright, so ikaw, what can you say about this?